Siniguro ng pamahalaan na makatatanggap ng benepisyo ang ilang Filipino workers na nasawi sa pagsabog ng isang fuel tanker sa Riyadh. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, makatatanggap ng 200,000 pesos ang ilang pamilya ng biktima sabog bilang bahagi ng death benefits. Magbibigay din ng 10,000 piso ang OWA para sa burial assistance at livelihood assistance, habang scholarship naman para sa mga anak ng nasawi. Tiniyak din ng OWA na tutulong ang ahensya sa agarang pagbabiyahe pauwi ng labi ng mga biktima. Nangako naman si Vice President J.J. Marbinay na gagawin niya ang lahat upang maibalik lang kaagad sa Pilipinas ang labi ng mga biktima. Sa iba pang balita, sa kabila ng pagsusulong ng death penalty ng ilang grupo sa bansa, mariing tinutulan pa rin ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang panukala. Ayon sa simbahan, hindi umano solusyon ang death penalty para labanan ang krimen sa bansa. Naniniwala ang CBCP na patataasin lamang nito ang bilang ng mga hindi nabibigyan ng tamang hustisya. Matatanda ang sinusulong ng Volunteers Against Crime and Corruption ang death penalty, kasabay ng brutal na pagpatay sa estudyante ng UST na si Cyrich Magalang sa Bacoor, Cavite. Naniniwala naman ang palasyo na dapat ituon ang atensyon sa hustisya at hindi sa marahan na pagpaparusa. Samantala, para naman sa ating good news, tinatayang 27 billion pesos ang mailalaang pondo ng pamahalaan para sa pagsasaayos ng mga pangunahing daanan sa Mindanao. Ito'y matapos magbigay ng karagdagang 1.96 billion pesos ang Saudi Arabia sa Department of Works and Highways bilang bahagi ng Saudi Fund for Development Assisted Mindanao Roads Improvement Projects. Kabilang sa naturang proyekto ang mga probinsya ng Basilan, Cotabato, Lanao del Sur, Isabela at iba pa. Layunin ng proyekto na isaayos sa mga daanan para mapabilis ang transportasyon at kalakalan ng mga produkto sa rehiyon.